Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Magandang araw, Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin, mga minamahal ko mga kababayan. Ito pong naging pahayag po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla dito po sa Kamara, na kung saan ay tila umaasta po na para bagang sila na ang hari. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman po sa tinitira ko ang Kamara, pero nakita niyo naman, pinaglalaban ko naman sila kapag tama po sila. Pero sa puntong ito ay mukhang tama po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang mga winika o sinabi o pahayag tungkol po sa Kamara. So para maintindihan po ninyo kung ano po ang aking ibig sabihin at mabigyan ko po na at maintindihan ninyo yung aking mga bibitawang mga pahayag sa araw na ito, eto, panoorin muna po natin ito pong balita, no? Patungkol po sa naging pahayag po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Kamara. Ito at panoorin po natin. Ang ibinigay nilang sa pila. Pinahaharap ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagdinig sa susunod na linggo para isinite ang certified true copies ng SAL-N ni Vice President Sara Duterte. Tutugon daw dyan si Remulla pero nagbanta rin sa Kamara kung hindi nito sasagutin ang ibinigay nilang sa pila. Nakatutok si Darlene Kai. Ipinatatawag ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sabina na pirmado ni House Speaker Bogie D, House Justice Committee Chair Jerry Luisco at House Secretary General Cheloy Garafil, inatasan ng Kamara si Remulla na humarap sa pagdinig ng komite sa April 14 para ipasa ang certified true copies ng SAL-N o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice mula noong pumasok siya sa serbisyo publiko. Bukod sa 2022 hanggang 2025 kung kailan naginilbihan na bilang Vice President si Duterte, saklaw din ng sabina ang 2007 hanggang 2010 noong Vice Mayor pa siya ng Davao City at 2010 hanggang 2013, pati 2016 hanggang 2022 noong Mayor pa siya ng Davao City. Base sa sabina, maaaring managot sa batas si Remulla kung hindi niya susundin ang nakasaad dito. Sa huling salya ni Vice President Duterte na nakuha ng GMA News Research sa Office of the Ombudsman, mahigit 88.5 million pesos ang net worth ni Duterte noong 2024. Natanggap na raw ng Ombudsman ang sabina ng House Justice Committee at nakahanda naman daw silang sundin ang sabina. Pero patutsada ni Remulla, dapat din daw tanggapin ang tugon ng Kamara sa ibinibigay nilang sabina tungkol sa sali ng isa nilang empleyado, si Deputy Secretary General Sofonias Gabonata. Isa sa mga House employees, ang rango din natin, Deputy Secretary General, at ito po yung tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Sabi ni Remulla, ayaw daw tanggapin ng Kamara ang sabina. Kaya banta niya, kapag hindi nakuha ng Office of the Ombudsman ang hinihinging salyan ngayong linggo, ay sususpindihin niya si Garafil sa pwesto. Public notice na po. Susunod na kami pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. So yun, hanggang doon na lang po. Alam niyo, mga minamahal ko mga kababayan, hindi naman ako pasensya na po sa mga tatamaan po sa aking mga sasabihin ngayon. Pero isa lang masasabi ko sa mga congressman natin ngayon dyan. Kayo, ang lakas-lakas ninyo magpatupad ng batas. Gusto niyo tuparin ng iba yung batas, sundin ng iba yung batas. Pero kayo, anong problema ninyo dyan sa Kamara? Anong tinatago ninyo dyan sa Kamara? Kayong mga nag-iimbestiga dyan tungkol sa mga salin ng ilang mga personas. Kayong mga nag-iimbestiga dyan tungkol sa flood control anomalies. Kayong mga congressman na malakas manilip sa kasalanan ng iba. Anong problema ninyo? Bakit hindi ninyo tinatanggap yung subpoena o subpoena mula sa ombudsman? Ano tinatago ninyo? Ha? Yan lang ang tanong ko sa inyo. Kayong mga magagaling na mga congressman dyan sa Kamara na umaasta na parang napaka-prepekto. Ano tinatago ninyo? Diba? May kasabihan tayo na kung wala kang tinatago,
kung wala kang pinagtatakpan, handa kang humarap, handa kang magsalita, handa kang magpaliwanag. Tila lumalabas ngayon, inaabuso nyo ang kapangyarihan ninyo. Mukhang tama yata yung sinasabi ng ilang mga personas dyan na tila wala na kayo sa hulog o tila umaabuso na kayo o unconstitutional na yung ginagawa ninyo. Ang gusto nyo ba kayo lang ang sundin? Ang gusto nyo ba kayo lang ang masunod? Ang gusto nyo ba ang batas lang ninyo dyan sa Kongreso ang masunod? Bakit? Mas mataas na ba kayo sa batas na pinatutupad ng batas? Mas magagaling na ba kayo kaysa sa batas? Mas mataas na ba kayo kaysa sa batas? Napakagagaling naman talaga ninyo dyan. Ngayon, isa lang ang masasabi ko, malamang kaya ayaw ninyong ibigay, ayaw nyo tanggapin yung imbitasyon o yung panawagan ng ombudsman sa inyo, yung supyana nila, dahil baka mas marami o baka yung ilan sa mga nag-iimbestiga dyan ay sangkot din sa katiwalian. Tama ba ako o hindi? Ewan ko lang Pero yan ang nakikita ko kasi kung hindi involved yung ilan dyan na nag-iimbestiga, di dapat, di ba, tinatanggap ninyo yung imbitasyon ng ombudsman? Di ba? Dapat binibigay ninyo yung kahilingan ng ombudsman para malaman ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ng ilang mga congressman dyan na nagpapanggap na makatao, nagpapanggap na malinis, nagpapanggap na akala mo ay hindi magnanakaw? O baka naman yung mga nag-iimbestiga dyan at karamihan sa mga kunwari ay nag-iimbestiga ay isa ring mga magnanakaw? Tama ba ako? Kayong mga taga-kamara, anong tinatago ninyo? Ba't hindi nyo matanggap? Masyado kayong unfair. Parang gusto ninyo, kayo lang yung may karapatan na alamin yung buhay ng iba, pero yung buhay ninyo ayaw ninyo. Dahil mababaho, dahil nag-aalingasaw, dahil madumi. Tama ba ako? Ngayon, ang hamon ko sa kamera, ang challenge ko sa kamera, kung wala kayong tinatago, tanggapin ninyo. O baka kaya ayaw nyo tanggapin, baka pumiyok yung Deputy Secretary General. Baka pumiyok yan at aminin kung sino-sino yung mga politiko o yung mga congressman na involved sa katiwalian, lalong-lalo na patungkol sa flood control anomalies. Natatakot ba kayo? Ngayon, kung hindi nyo kayang sagutin o tanggapin yung supyana ng ombudsman, magsilayas na kayo dyan. Huwag na kayo mag-imbestiga dyan. Kasi lalabas na mga kupal kayo, mga tolongges kayo, mga mambubudol kayo, mga kengkoy kayo dyan. Ngayon, para maging totoo at makatotohanan yung ginagawa ninyo, maging patas kayo. Ibigay ninyo yung mga salin ng lahat ng mga congressman dyan para malaman o maimbestigahan ng ombudsman kung talagang may karapatan bang magkaroon ng ganong kalaking pera yung bawat isa sa inyo, kayong mga congressman kayo o kayong mga mambabatas. Unfair ang lakas-lakas. Hindi ko kinakampihan si Sara Duterte pero gusto ko lang liwanagin sa inyo na dapat patas. Kung kinukuha ninyo yung salin, gusto ninyong maimbestigahan si Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang salin, dapat maging ganun din kayo. Kasi hindi magiging kapanipaniwala pagtatawanan kayo ng mga DDS. Mahuhulog ngayon yan, unfair talaga. Mahuhulog na pinupolitika lang ninyo si Vice President Sara Duterte. Hindi ko siya kinakampihan. Alam nyo kung anong paninindigan ko. Lagi tayong nasa tama. Ngayon, kung ako kay Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman, tanggalin niya sa katungkulan niyang deputy secretary niya, pati yung secretary general mismo. 'Di ba? Tanggalin niya yung mga yan. Tapos imbestigahan niya. Tignan ko lang. Yan ang hirap diyan sa kamera. Pag kayo na ang tinitira, pag kayo na ang iniimbestigahan, pumapalag kayo, hindi kayo sumusunod sa batas. Gusto ninyo pasunurin si Vice President Sara Duterte sa batas, pero kayo mismo hindi sumusunod sa batas. Talagang ang hindi susunod si Vice President Sara Duterte sa inyo kasi mismo kayo hindi sumusunod sa batas. Paano mo paniniwalaan ang salita ng isang tao kung mismo ang mga sinasabi niya ay hindi niya ginagawa?
Simple lang, para paniwalaan kayo, maging tunay kayo, at maging patas ang lahat. Kakampi nyo ako pero sa puntong ito, kanya-kanya muna tayo. Kasi nakakapagduda Bakit parang ang gusto nyo lang, yung salin lang ni Vice President Sara Duterte ang maimbestigahan? Ba't yung mga salin ninyo ayaw ninyo? Nakakapagduda. Para sa patas na pamamahayag, para sa patas na pakikipaglaban, para sa mga Pilipino, gusto namin, kaming mga Pilipino, lahat kayo, maglabasan kayo ng totoong mga salin ninyo. Para malaman kung sino ang tunay na mga mabaho at nag-aalingasaw sa inyo. Yan ang katotohanan na dapat na malaman ng taong bayan. Yan ang dapat na mangyari na makita ng taong bayan. Ha? O sasabihin niyo, pag hindi sumunod, si ganito, si ganyan, si Crispin Remulla, pwede siyang kasuhan, pwede siyang sampahan. O kayo din. Nakita niyo na kung anong sagot ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla? Kaya sa totoo lang, sa nangyaring ito at sa naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, natitiyak ko na 99% ng mga Pilipino sang-ayon sa mga sinasabi ko ngayon. Ha? Para maging patas, para hindi isipin ng mga DDS, para hindi isipin ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika sila, para hindi mapaniwala ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika lang siya. Kinakailangan patas. Kung kinakailangan pati yung salin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilabas. Lahat. Kung pwede nga lang, pati mga salin ng mga barangay kagawad para malaman, para matiyak kung talagang ang hangarin ng gobyernong ito ay ang paglilinis sa korupsyon. Di ba? Kung ako tatanungin, kailangan, kung ako masusunod pati barangay kagawad, kinakailangan, maglabasan na ng salin para makita, malaman kung paano sila nagkaroon ng pera na ganun kalalaki, paano sila nagkaroon ng magagarang sasakyan, paano sila nagkaroon ng mga bungalow, asyenda, etc. etc. Di ba? So, ganun pa man, saludo po ako kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tama lang yung sinabi mo, tama lang yung naging pahayag mo sa kamera. Kayong mga taga-kamera, sana wag maging makapal ang pagmumukha ninyo. Sana wag kayong maging tolongges tulad ng mga sinasabi ko. Kasi, hindi naman pwede na yung mga personas lang, yung mga susunod sa inyo. Ano kayo? Kayo lang yung masusunod? Kayo na lang talaga ang boss? Kayo na lang talaga ang hari para sumunod sa inyong lahat ng mga personas na gusto ninyo pasundin sa inyo? Sumunod kayo mismo para sundin kayo. Kayo ang unang sumunod dahil kayo ang gumagawa ng batas, pues ipakita nyo na kayo mismo na gumagawa ng batas ay sumusunod mismo sa batas na inyong ginagawa. So yun lamang. So sa ating mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.